DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Lunes tayo ngayon. Ikasyam na ng Disyembre 2024. Ang bilis ng araw, Ilang araw na lang, Pasko na. Bishop David ng Caloocan, isa ng kardinal. Investigasyon ng House Panel sa paggastos ni Vice President Sara Duterte ng 612 million pesos confidential fund tatapusin na. Report na inatake sa puso si Speaker Martin Romualdez tinawag na fake news. Isang opisyal ng Bureau of Customs pinasisibak ng mga empleyado sa paniningil ng Travel Authority at Promotion. Facebook page ng PLM na biktima naman ng hacking. Mas malamig na panahon, pabugso-bugsong pagulan mararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong Lunes ayon sa Pag-asa. Martes po tayo ngayon. Ito po si Angelo Palmones. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang umaga Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, patuloy na makakapekto ang Northeast Monsoon o amihan kasama ang shear line sa ilang bahagi ng bansa na magdadala ng mas malamig na temperatura at kalat-kalat na mga pag-ulan. Ayon kay Ben Estreja ng Pag-asa, inaasahan ang paglakas ng amihan ngayong Lunes. Magdadala ng mas malamig na panahon sa Northern Luzon, gayon din sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Sinabi pa ni Estreja na posibleng umabot din ang amihan sa Central Luzon, habang ang Intertropical Convergence Zone ay makakapekto naman sa Mindanao, Palawan at ilang bahagi ng Kabisayaan. Ang shear line kung saan sinasalubong ng malamig na hangin mula sa amihan ang mainit na easterlies mula sa Pacific. Ang magdadala naman ng malawakang pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Central Luzon at Southern Luzon, gayon din sa Visayas. Ang nasabing weather system ay magdudulot din ng mga pagulan sa Bicol Region, Eastern Samar, Northern Samar, Quezon, Aurora, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Laguna. Sinabi ni Estreja na mula sa Martes hanggang Miyerkules, magtutuloy ang shear line na magdadala ng kalat-kalat na pagulan sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang ng Isabela, Quirino, Aurora, Quezon at Nueva Ecija. Sinabi pa ng Pag-asa, walang inaasahang anumang bagyo na maaaring pumasok sa bansa sa susunod na 4 na araw. Itong minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, opisyal ng hinirang ng Santo Papa si Bishop Pablo Virgilio David ng Caloocan bilang kardinal sa isang seremonya sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Sa seremonya, tumanggap si Cardinal David ng pulang bireta, Cardinal's Ring, dokumentong nagtatakda ng kanyang titular church. Kasabay nito, hiniring din ang 21 iba pa na bagong kardinal mula sa 6 na kontinente na itinalaga ni Pope Francis sa kanyang ikasampung consistory sa loob ng 11 taong pontificate. Hinimok naman ni Pope Francis sa mga bangkong kardinal lumakad sa landas ni Jesus na may kababaang loob, pagkakaisa at kagalakan. Si Cardinal David ang ikasampung Pilipinong kardinal sa kasaysayan. Nagsilbi rin siya bilang Vice President ng Federation of Asian Bishops' Conferences at kasalukuyang pinuno ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Patapos na ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability o kilala bilang House Blue Ribbon Committee. Kaugnay ng paggastos si Vice President Sara Duterte ng 612.5 million peso confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon sa chair ng komite na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, magpupulong ang komite ngayong Lunes upang isapinal ang investigasyon nito bago pa man magsimula ang proseso ng impeachment laban sa BP o kay BP Inday. Sinabi ni Chua na ngayong araw, i-wrap up na nila, isa-summarize kung anong resulta ng investigasyon sa confidential fund ni BP Sara. 2 impeachment complaint na ang inihain laban kay BP Inday. Kasama sa mga pinagbasehan nito ang nadiskumbre sa mga investigasyon ng komite.
Sinabi ni Chua na may nagfile nga ng impeachment laban sa Vice Presidente kaya't marapat lamang na i-wrap up na ang investigasyon. Ayon kay Chua, maaaring gamitin ng House Committee on Justice ang record ng kanyang komite sa pagsasagawa nito ng pagdinig sa impeachment complaint na inihain naman laban kay BP Inday. Nakapagsagawa ng 7 pagdinig ang komite kung saan nadiskubre ang mga illegalidad sa paggamit ng confidential fund ng Vice President kasama ang 125 million pesos na naubos sa loob lamang ng 11 araw. Itutulak naman ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagkakaroon ng reforma sa alokasyon at paggastos ng confidential fund matapos ang investigasyon kung paano ginastos ni Vice President Sara Duterte ang confidential fund ng Office of the Vice President at ang Department of Education. Sinabi ng chair ng komite na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, kailangan magkaroon ng transparency at accountability sa paggastos ng confidential fund o para magsilbing batayan kung may irregularidad sa paggamit ng pondo. Sinabi ni Chua na dapat limitahan din sa mga ahensya na may kinalaman sa national security, pangangalap ng intelligence report at peace and order ang maaaring bigyan ng confidential fund. Nadiskubre sa investigasyon ng komite ang paggamit umano ng pineking acknowledgement receipt para mabigyang katuwiran ang paggastos ng confidential fund, ang pagbibigay nito sa mga hindi interesadong individual at questionableng paggamit nito ng pagbabayad ng mahal na mga safe houses at youth leadership summit. Ang ganitong uri umano ng paggastos ay nagpapakita na dapat magkaroon ng mas mahigpit na pagbabantay sa paggamit ng naturang pondo. Kasabay ng pagtangging sa mga kumalat na maling balita na siya ay na-stroke, nanawagan naman si Speaker Martin Romualdez sa mga Pilipino na mag-iingat sa fake news. Pinikayat din ang leader ng Kamara de Representantes sa mga Pilipino na tutulan ang pagkalat ng mga maling impormasyon at ituon ang atensyon sa pagkakaisa at positibong pananaw. Lalong-lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Piniyag din ng speaker sa publiko na siya ay nasa mabuting kalusugan at nakatutok sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng mahigit sa 300 kinatawan ng mababang kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni speaker sa panayam, dapat ay mag-iingat tayo sa mga fake news. Sinabi pa ng speaker na siya na po ay nasa isang shooting para sa Christmas messages at iba pa. At kasunod niyan, noong Biyernes ay nanood ito ng pelikula kasama ang kanyang pamilya. Ipinagkibit balikat lamang ni Romualdez ang maling impormasyon na ipinakalat habang siya ay mahimbing na natutulog noong Biyernes ng gabi. Samantala, nagmala Santa Claus naman si Pangulong Bongbong Marcos. Namigay ito ng mga regalo sa mga bata sa Malacanang. Sa ikatlong taon ng gift-giving ng Pangulo, mahigit sa 2,000 mga bata nakatanggap ng maagang pamasko mula sa Pangulo. Pagbibigay din pa ng Presidente, nais nilang ipakita na ang Pasko ay para sa kabataan. Ito rin na niyan dahilan kung bakit ipinagpapatuloy pa rin niya ang matagal na tradisyon ng kanilang pamilya. Open house namin dahil ganyan talaga ang naging tradisyon sa pamilya namin, pamilya Marcos. Nung bata pa ako, at dito pa kami nakatira, basta't Pasko, meron kaming handa para sa ating mga maliliit na naalagaan. Kaya nandito po tayo ulit. At alalahanin ninyo, etong ating pagsasaya dito ay hindi lamang dito sa palasyo, kundi sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. At dahil kagaya nga ng sabi ko, ang Pasko naman ay para sa mga kabataan. Sa naturang gift-giving na isinagawa sa 16 na lungsod sa Metro Manila at 65 satellite centers ng DSWD, mahigit sa 30,000 kabataan ang nabiyayaan ng pamasko mula sa Pangulong BBM. Aarangkada naman ngayong linggo ang pagbebenta ng ng 40 pesos kada kilong bigas sa mga pilang istasyon ng LRT at MRT. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel Devesa sa programang Special on Saturday, target nilang simulan ang paglulunsad dito ngayong Martes o bukas. Kabilang sa mga istasyon na unang lalagyan ng Kadiwa Kiosk, ang LRT Monumento Station at North Avenue Station sa MRT3.
Ayon sa DA, bahagi pa rin ito ng kanilang Rice for All program na naglalayong gawing mas madali ang pagbili ng murang bigas, lalo na ngayong holiday season na karaniwang tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ito pong darating na linggo ay maglulunsad na rin po tayo. Pag hindi po Tuesday o Wednesday ay magkakaroon na rin po tayo ng Rice for All sa mga piling station din po ng LRT at MRT. Una po namin tinitignan dito po sa may monumento sa LRT at sa may North Avenue naman po para sa MRT. Dugod na naman ang grupong Bantay Bigas na makatutulong ang Rice for All at iba pang programa ng gobyerno para mapamura ang presyo ng bigas sa mga palengke. Sabi ni Kate Estabilio, tagapagsalita ng grupo, malabong magtagal ang pagbebenta ng Department of Agriculture ng 40 pesos kada kilong bigas. Binigyan din pa ng Estabilio na hindi rin itinitinda sa palengke ang Kadiwa Rice dahil hindi rin naman nagmumura ang retail. Sinabi pa ng grupo na pansamantala lamang ang inaununsyo ng DA na pagpapakalat ng murang bigas sa MRT at LRT stations. Ano yung kasustain niyan? Given na DA, wala naman stock ang DA na malaki para talagang masaturate niya yung mga palengke kung saan doon mismo namimili. Samantala, pinaaksyonan na ni Senator Sherwin Gatchalian ang talamak na paggamit ng mga pekeng PWD cards sa buong bansa. Ayon kay Gatchalian, batay sa registry ng PWD, nasa 1.8 million lamang ang lehitimong holders. Pero sa kanilang pag-iimbestiga, umabot ng 8.5 million ang merong PWD cards na tunay na nakababahala. Sa testament nung isang resource person natin na galing sa Restaurant Association, sabi niya dati ang benta lang nila sa PWD is between 3 to 5%. Ngayon, lumalampas na ng 25%. So, ibig sabihin, sa bawat 4 na benta mo, isa ay PWD. Sabi nga nila, yung mga anecdotal presentation, hindi na raw ngayon kakaiba yung isang pamilya, lahat may PWD. Ultimo, pati kasambahay, pati yaya may PWD. Bunsod nito, inirekomenda ng Senador ang pagkakaroon ng pagrebisa sa batas kaugnay ng pagkakaroon ng PWD card para maaari nang maparusahan ang sinumang magsasamantala dito. Kaugnay nito, isinusulong ng Senador na mapalawak pa ang umiiral na makabagong sistema katulad ng nangyayari sa Bacolod. Ibinida po ito ni Mayor Albi Benitez na pagbibigayan ng discount para sa mga PWD. Napakaganda yung sistema ng Bacolod. May QR code. So pag piniresenta mo yung iyong PWD ID, i-scan lang gamit ordinaryong telepono lang yung ginagamit para ma-scan at malalabas doon kaagad kung ikaw ay legitimate or hindi ka legitimate. So itong teknolohiya na ito, ang recommendation namin, ibigay na lang sa NCDA, sa National Council for Disability, at ibigay na lang sa lahat ng LGU dahil andyan na yan Hindi na natin kailangan na baguhin pa. At gamit itong teknolohiya na ito, ako, sigurado ako, 100% ako, itong 8.5 million na peke, hindi na magagamit yan dahil lahat yan i-verify na. Samantala, sa showbiz muna tayo. Mainit na hong usapin tungkol sa politika at PWD, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Naku, unti-unti na raw tinatanggal ang mga endorsement ni Anthony Jennings at ni Maris Racal. Detalye na balita mula kay Georgie Rula. Good morning, Georgie. Hindi sapat ang pagsorry ni Maris Racal at Anthony Jennings dahil marami pa rin ang tumutuligsa sa kanila na inaakusahan silang cheater. Pati nga ang ilang co-actors nila sa action drama nilang Incognito ay nadadamay pa. Pero ang mas masaklap dito ay unti-unting tinatanggal na sila sa ilang produktong ini-endorse nila. Marami ang nakapansing tinanggal na sila sa billboards ng ilang produktong ini-endorse ni Anthony at Maris. Nandyan pa rin talaga ang cancel culture sa ating lipunan kaya wala pang makapagsabi kung hanggang kailan ito pagdudusahan ng Math and Love team. Pero tuloy pa rin sila sa Incognito na malapit nang magsimula at kasali rin sila sa MMFF entry ni Vice Ganda and The Breadwinner Is. Pero hindi na nga lang sila isinasali sa mga promotions nito. Pero ang isa sa nasagap namin ay tuloy pa rin daw ang pelikulang pagsasamahan nila sa Netflix. Wala naman daw pakialam ang Netflix sa ganong iskandalo. Samantala, nagparating naman ang support
sumuporta ang co-star sina Maris at Anthony at isa na nga rito si Ian Veneracion na kasama nila sa Incognito. Ang sabi naman ng aktor, ang personal nilang issue ay labas daw yon sa trabaho nila. Heto pang ilan sa mapahayag ni Ian Veneracion. Hindi ko lang maintindihan why everybody makes it their business. I mean, it's a private thing between two people. Just let them be. Yan ang pahayag ni Ian Veneracion na kasali rin sa Incognito na malapit nang magsimula. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 4:19 ang oras sa buong kapuluan. Inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang hiling ng Philippine Coast Guard na magkaroon ng karagdagang 4,000 uniform personnel ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, may kabuang 819 Philippine Coast Guard officers at 3,181 non-officers ang kanilang naaprobahang posisyon. Bunsod nito, madadagdagan ang manpower ng Coast Guard ang kabuang mahigit sa 34,000. O doon sa mga naghahanap po ng mapapasukan, ito magandang oportunidad. Sinabi pa ni Pangandaman na lubos na makatutulong ito para mapalakas ang kapasidad ng Philippine Coast Guard, lalo na sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea at ang pagtugon din sa mga kalamidad. Oy mga mamis, po pwede hon tayo mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang bansya? All you need is Pride. At mapahirapan ang self-concern Pride. Kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggalang matitinding madya based on Tessa Chocolate, Mud and 7-1 Cotton. Gawa po ito ng ACS. 21 na makalipas ang alas 4 na umaga. Eto, maswerte. Maswerte itong ating winner ng mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Nakadali ng 18,000 ha. Kasama na natin mula po sa Mamalingling, Dagupan City sa Pangasinan, si Jonalyn Fernandez. Jonalyn, masantos siya kabasan, i-check amin. Masantos at mamasama si kayo. Ay, kumusta na ho kayo? Okay na okay po. Okay na okay talaga. Nakarating na ho ba sa inyo yung premyo? Opo. Ay, no, congratulations, galing ho ninyo. Ano ha? Pero ilang beses ho ninyong trinay yung ganong sagot? Bali. Yung kapatid ko po kasi pinag-usapan namin kung ano yung... Oh, talaga may komperensya ha? May komperensya pa, hindi lang kayo sumasagot ha? E di may kasosyo kayo ngayon doon sa premyo. May percentage lang po. May percentage lang siya. Ang tamang sagot to doon ay trophy na tinitimbang galing ang portable digital weighing scale. 'Di ba? O kaya nga sabi, 'di ba kaya nga sabi ko mahalaga pero mahirap ibenta. O kasi ngayon pwede mo nang isangla, 'di ba? Kay sino nga 'yon? Si Boy Sangla ba 'yon? Ha? Pwede ka na magsanla ng mga trophy ngayon sa kanya Premium trophy nga sa PAMAS, sinasanglaan sa kanya, no ha? Oo. Pero marami ako niya sa bahay. Hindi ko humaisangla, baka gusto niyo bumili. Ayan ha. So, trophy na tinitimbang ho doon ho sa portable digital. Marami kasing nagbigay ho ng tamang sagot, tamang sagot ng sagot na timbangan, pero ang digital ho, ang digital weighing scale po, yung portable digital weighing scale po yung hinahanap kasi sabi natin, meron sa opisina, meron sa bahay, meron sa airport, ayun. Kaya ayaw pumayog ho ni Tunog Master na hindi specific ho yung sagot. Ayan ha. Oo, pero galing ho ninyo, Ma'am Jonalyn, finally nahuli ho ninyo. Oo nga, maagang pamasko po. Oo. Pero binabantayan ba ninyo yung sagot din ng iba? Chine-check nyo? Chine-check nyo rin online yung sagot ng iba? Hindi. Hindi po. Yung kapatid ko po usually yung kang dalawa po kasi yung nag-uusap. Talaga nagsubaybay po talaga. Nagkukomperensya. Araw-araw yata kayo nakatutok Oo. Sige, congratulations. Tax-free po yan, ma'am ha. Ayan. Magkano nakarating? 18? Opo. 18,000. Ayan. Sige, sali lang lagi ha.
Sali pa rin, po, pwede pa rin ho. Bukas tayo magre-resume. Bukas tayo magre-resume sa ating mahiwagang tanong. Congratulations! Opo, ingat po kayo. Si Ma'am Jonalyn Fernandez ng Mamalingling, Dagupan City sa Pangasinan. Galing to, mga taga-Dagupan. Madalas nakakadali ng mga malalaking premyo natin, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga misi, sa mga araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dali yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit lamang po ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Ayan, ha? Nako, si Ma'am Jonalyn, marami-raming Shield Bath Soap ho na mabibili ito ngayon. Maganda umaga, Pilipinas! Sinuspende ng Chinese shopping app na Temu ang kanilang operasyon sa Vietnam matapos mabigong makapagparehistro. Ibig sabihin nito, lahat ng international items na in-order sa pamamagitan ng Temu ay hindi na dadaan sa customs ng Vietnam. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung kailan makababalik ang serbisyo ng Temu sa naturang bansa. Maliban dito, inalis din ang lingwaheng Vietnamese sa official app ng Temu at tanging English, Chinese at French na lamang ang maaaring pagpilian. Ito'y matapos na magpahayag ng pagkamahala ang Ministry of Vietnam sa manoy kakaibang mababang presyong inaalok ng Temu na siyang nakapagpapalugi naman sa mga producer ng Vietnam. Oy, sana po gawin din ho yung ganitong klase ho ng operasyon dito sa Pilipinas, ano ha? Bagamat yung iba ho, maganda-ganda naman ho yung mga produkto. Yung presyo, sagad to the bones din kuminsan, ano ha? At kuminsan din, sangkaterma din ang mga scam. Umorder ka halimbawa ng upuan, ang darating sa iyo, upuan nga, miniature nga lang, di ba? Drawing nga lang, oo. Umorder ka ng helmet ng sundalo, ang dumating sa iyo, net lang. Wala yung helmet, buwisit. Maganda umaga, Pilipinas! Top 3 wanted person sa city level, arestado naman sa San Carlos City, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan, i-checkamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng CIDG Pangasinan at San Carlos City Police ang suspect na kinilalang si Justin Muñoz de Guzman, top 3 most wanted person city level, 19 anyos, binata, residente ng Mamarlao, San Carlos City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Eliazar Idulmo, alauna ng hapon nung maaresto ang suspect sa kanyang pinagtataguan sa barangay Pampang sa lungsod. Ang pagka-aresto rito sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng korte na may petsang December 5 sa kasong rape with no bail bond recommended. Sa ngayon nasa custodial facility ng San Carlos City Police Station ang suspect at hinihintay na lamang ng mga otoridad ang commitment order na ilalabas ng hukuman upang mailipat ito sa BGNP San Carlos City. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Samantala, isang opisyal ng Bureau of Customs ay nireklamo ng rank and file employees kay Commissioner Benvenido Rubio kaugnay ng paniningil umano nito ng pera sa mga empleyado sa tuwing sila ay mag-a-apply ng Travel Authority para makapagbiyahe. Ang Travel Authority ay kailangan ng isang empleyado ng gobyerno kapag sila ay mag-abroad para sa isang seminar, schooling o kaya ay magbakasyon. Sa kanilang liham na ipinadala kay Commissioner Rubio, hiniling ng mga empleyado na masibak ang isang opisyal mula sa Internal Administration Group dahil sa paniningil umano ng bayad para sa isang simpleng Travel Authority, ngayon dapat libre ito. Batay sa reklamo, umabot ng 20,000. 20,000 ang hinihingi ng naturang opisyal sa mga empleyado na gustong magbiyahe, personal man o official travel. Bukod dito, nagrereklamo din ang mga empleyado ng paniningil para sa mga gustong ma-promote. Inatake naman ng mga hackers ang Facebook page ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM. Naglabas ng abiso ang PLM sa pamamagitan ng Manila Public Information Office matapos madiskubre ang pangahak ng kanilang school o social media platform. Tiniyak naman ang pamunuan ng PLM na ginagawa ng kanilang technical team ang lahat upang masolusyonan ang naturang insidente at maibalik ang kanilang kontrol sa naturang Facebook page. Umapali rin ang mga netizen na iwasan muna umuapila sa mga netizen ng PLM na iwasan muna ang anumang transaksyon tulad ng pagkukomento at pagbabasa ng mga mensahe sa PLM FB page.
Wala na talagang pinapatawad ngayon ng mga walang hiyang hacker, ano ha? Ay, susbe. Para sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag din hong kalimutan magwaw ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nyo pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yan namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kolong-kolong na may sakay na 3 bata na bangga ng truck. Nako! Isa patay, 3 sagutan sa Maribeles, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Isa ang patay habang 3 ang sugatan sa sakay ng isang kolong-kolong na tricycle matapos mabangga ang mga ito ng isang truck bus sa kabaan ng Roman Highway, Barangay Batangas 2, Maribeles, Bataan. Sa ulat mula sa Maribeles PNP, naganap ang aksidente pasado alas 8:10 ng gabi ng Sabado. Binabaybay umano ng kolong-kolong na tricycle ang nasabing highway patungo ng Balanga City na ang driver ay isang babae na kinilala na si Angelica Corachia, 33 anyos, residente ng Barangay Kamaya, Maribeles. Nasakay nito ang 3 mga bata na edad 11 anyos na isang babae at isang lalaki at isang edad 4 na taong gulang na batang babae. Aksidente silang nabangga sa likurang bahagi nang sila ay magbalak na liliko nang nakasunod sa kanilang truck bus na minamaneho ito ni Ronrick Santos, 27 anyos, residente ng NPC site Kitang 2, Barilos, Limay. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga sakay at nasira ang kolong-kolong kung saan patay itong 11 anyos na batang lalaki. Habang sugatan naman ang 2 bata at driver ng kolong-kolong na babae na isinugod sila sa Bataan General Hospital sa Balanga City. Samantalang ang driver ng truck bus ay hawak na ngayon ng Maribeles PNP at sasampahan ito ngayong araw ng Lunes sa Prosecutor Office ng kasong homicide, physical injuries at damage to properties. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Danny Kumilang. Maya pa kakayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Samantala, inilunsad naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ang flagship infrastructure project na ito na kanibibilangan ng mga school building. Target nilang makompleto na ma-accomplish sa susunod na 4 na taon. 1,200 school classrooms ang binabalak na ipagawa po ng Pagcor. Ito yung makaraang lumagda ang Pagcor Chair na si Alejandro Tenco sa isang memorandum circular na nagpo-formalize sa bagong collaborative undertaking ng DepEd at ng DPWH sa pakikipagtulungan ng Pagcor. Umasa si Tenco na sa loob ng 4 na taon ay makapagpapatayo sila ng mahigit 1,000 na mga silid-aralan sa ilalim ng bagong istruktura, bilang bahagi ng kanilang pangako na makatulong sa pagtataguyod ng edukasyon sa bansa. Sinabi ni Tenco na ang nasabing proyekto ng Pagcor at ng kanilang partner agencies ay naglalayong unahin ang mga malalayong lugar at mga pamayanan. Bukod sa mga gusaling pamparalan, sinabi ni Tenco magtatayo rin ang Pagcor ng 200 e-learning centers na ilalagay naman sa mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng mga educational institution. Gustong tutukan ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang trabaho para madaliin ang pagpapatibay ng mahalagang batas at mga priority bills ng Malacanang tulad ng 2025 national budget kaysa patulan ng mga batikos ng mga grupo. Ayon kay Romualdez, maraming problema ang bansa, kailangang pagtuunan ng pansin tulad ng mataas na presyo ng bilihin, pwede ng problema sa kalusugan, lalo na ang mga mahihirap nating kababayan ay apektado nito. Kaya dapat daw po dead malamang siya sa mga basher. Sinabi ni Romualdez na unti-unti nang nahuhubaraan ang maskara sa pamamagitan naman ng hearing ng Quintacom ang mga nasa likod ng kartel at mga nagmamonopolyo sa presyo ng bigas at iba pang produktong pagkain. Nagpanta din ang speaker na kapag hawak na nilang pangalan at mga ebidensya, kakasuhan nila ito para mapababa ang presyo
ng mga bilihin. Maganda umaga, Pilipinas! Apat na miyembro naman ng NPA sa Eastern Visayas sumuko sa mga pulis. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Voluntaryong sumuko kahapon ng apat na mga NPS sa kapulisan. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General GR Comigad. Ayon kay General Comigad, isa ito matagumpay na kampanyang kapulisan para malisbantol ang mga NPS sa Eastern Visayas. Unang sumuko sa Mondragon, Northern Samar si alias Sane 26 anis may asawa dating miyembro ng Notorious Squad 1 Sub-Regional Guerrilla Unit, Sub-Regional Committee, Emporium ng Eastern Visayas Regional Party Committee sa ilalim sa pamumuno ni Commander Durok. Isinuko ang sarili nito sa 803rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion at kalibre 38 na baril na may 2 bala. Sa Lapino ni Samar, sumuko naman sa 801st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion ang 3 mga NPA at sa Eastern Samar naman, RTC Eastern Samar ang isa pang NPA. Ito sina alias Buhawi 57 Anyos, Unit Militia Member, Ima 61 Anyos, Ogbo Member at Chairman ng Batakang Organization Partido, si Fe 71 Anyos, Ogbo Member nagsilbi ng Health Officer. Sila nag-ooperate sa Front Committee 15, Sub-Regional Party Committee. Sa ilalim ng kamad ni alias Layog ay kay General Kubiga na pag-surrender ang pagsuko ng mga NPA dulot sa pag-negosyate ng mga kapulisan para may kayat ang mga ito na sumuko sa mga otoridad. Mula dito sa DYV Election Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat Jimmy, lumagda naman sa isang kasunduan ang Department of Environment and Natural Resources at SM Prime Holdings para maglunsad ng real-time air quality monitoring station sa Quezon City. Ang kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, ang inisyatibang ito ay bahagi ng programa ng pamahalaan na matugunan ang umiiral na air pollution sa bansa. Sa pamamagitan ng programang ADAPT CAMS o Continuous Ambient Air Monitoring System na inilatag sa SM PHI Property sa Matandang Balara, Quezon City, magkakaroon na ng air quality data gathering tool na magagamit ang DNR upang ma-monitor ang air quality sa lungsod. Sinabi pa nito na ikukonekta rin ng Environmental Management Bureau ng DNR ang ADAPT-CAMS sa kanilang data handling system para mas mapalawak ang kanilang real-time air quality monitoring sa buong National Capital Region. Dalawa naman ang patay, 3 sugatan sa nangyaring ambush sa Marogong, Lanao del Sur. Isa sa mga sugatan ay kumakandidatong Vice Mayor. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makota, Karis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Dead on the spot ang 2 habang sugatan ang 3 sa nangyaring ambush sa barangay Paiguay, Marugong, Lanao del Sur. Batay sa impormasyong nakalap natin mula sa Malabang Police Office, sakay ng pulang SUV ang mga biktima mula sa bayan ng Marugong patungong bayan ng Malabang at kabilang sa sakay sa naturang kulay pulang Innova ang isang kumakandidatong Vice Mayor ng Malabang na si Ramil Bao Macugar. Pagsapit ng sasakyan sa bahagi ng barangay Paiguay, dito na pinaulanan ng bala ng mga hindi pa nakikilalang kalalakihan ang mga biktima at mabilis na tumakas ang mga salarin sa direksyon ng kabundukang sakop ng Marugong, Lanao del Sur. Kinilala ang 2 napatay na sina Asrap Sandab at Sulaiman Alibasa, habang 3 ang sugatan na sina Sana Uray Alibasa, Ramil Bao Macaugar at Sarpia Mangayaw. Nagpapatuloy ang sinasagawang investigasyon ng Marugong at Malabang PNP sa insidente. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. Desidido naman ang Komadrona Party List na tuldukan na ang violence against women na isa sa mga laganap na social problem sa bansa. Ayon kay Komadrona Party List nominee Attorney Arnel Gubalya, 17.5% ng mga Pinay na edad 15 hanggang 47 ang nakararanas pa rin ng physical, sexual at emotional violence mula sa kanilang mga intimate partner. Matay po ito sa 2022 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority. Alam ba ninyong sa buong mundo ayon po kay Atty. Gubalya, sa bawat 3 babae o 736 million ang dumaranas din ng physical and sexual violence sa kanilang lifetime. Batay naman ito sa datos ng World Health Organization.
Sinabi ni Atty. Gomalian na iniuugnay ang karahasan sa hindi pantay na power relation sa pagitan ng babae at lalaki o mas kilala sa tawag na gender-based violence. Binigyan din pa ni Gobalia ang pangangailangan ng mas malakas na inisyatiba at proactive measures ng gobyerno upang matugunan ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Malaki ang impact ng karahasan sa buhay ng mga babae lalo't pinatataas nito ang panganib nila sa depression, anxiety disorder, unplanned pregnancy, sexually transmitted infection, injuries at iba pang mga health problem. Sinabi ng kinatawan ng Komadrona Party List na kabilang sa kanilang tututukan ang pagsiguro sa akses ng mga babae sa edukasyon, ligtas na trabaho, reforma sa discriminatory laws at pagpapalakas sa legal process. Ang Komadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga komadrona, mga nurse, pharmacist, mga doktor, mga researcher at iba pang mga professional stakeholders na nais garantiyahan na makakarating hanggang sa malalayo at liblib na lugar ang basic health service. Personal na binisita naman ni Senator Bongo ang mga residenteng nasunugan sa Cebu upang makita ang kanilang kalagayan, magabot din ang tulong upang maibalik sa normal ang kanilang buhay. Sa pulong na ginanap sa Mandaue City Sports Complex, sinabi ni Senator Go na dapat itinutuloy ng mga Pilipino ang spirito ng bayanihan para malagpasan ang hamon sa buhay kahit sila po ay nasa evacuation area. Kasama ang kanyang malasakit team, nagbigay din si Senator Go ng mga grocery packs, pagkain at iba pang mga items. Napakinabangan ito ng halos 2,000 mga naging biktima ng sunog sa lungsod ng Mandaue at Lapu-Lapu. Sinabi pa ng Senador na ang National Housing Authority ay nagbahagi naman ng financial assistance sa kanilang Emergency Housing Assistance Program. Ang nasabing tulong ay maaaring gamitin ng mga beneficiary sa pagbili ng kinakailang materyales para makapagpagawa ng bahay na nasunog. Maganda umaga, Pilipinas! Teacher sa Taiwan nanalo ng brand new house and lot sa Camellia, Camarines Sur. Regalo daw ito ng pamilya Bilyar sa mga OFW. Sana all. Detalye na balita mula kay Sherwin Alparo, RH6. Sherwin, good morning! Swerte ang pamaskong natanggap ng Pinay overseas worker na si Angelica Abellano matapos manalo ng brand new house and lot ng Vistaland sa ginanap na Paskong Pinoy Festival sa Taipei sa inisyatibo ng Manila Economic and Cultural Office. Panauhing pandangal sa taon ng Christmas party ng mga Pinoy sa Taipei si Congresswoman Camille Villar na nagregalo ng parapol na bahay at lupa. Personal na nabunot ni MECO Chairperson and Resident Representative Cheloy Grafil ang tiket ni Abellano na 26 anyos at tubong Tinambak, Camarines Sur. Personal naman na inaward ni Villar ang ceremonial key kay Abellano na naiyak sa pamaskong regalong napanalunan sa raffle. Para sa family ko, kaya ito sir, very big blessing po itong nanalo po ako sa raffle. Sir, sobrang saya po. Speechless po. Pero sobrang thankful po talaga sa dito po sa MECO po is Congressman Villar po. It's opportunity po na ito na yun po, na dating pangarap ko lang po ito pero ngayon abot kamay na po. Naniniwala naman si Camille Villar na malaking bagay para sa mga OFW na makuha ang pinapangarap na bahay at lupa na siyang kwento ni Abellano kung kaya't nakipagsapalaran ito sa abroad at nagtrabaho bilang OFW. Ayon kay Abellano, bata pa lamang nais niyang maregaluhan ng sariling bahay at lupa ang mga magulang kung kaya't nag-OFW ito bilang teacher sa Taiwan. Sa tulong ng pamilya Villar, ipinagkaloob nila ang papremyong pabahay para maipaalala sa mga OFW na malaki ang pasasalamat ng mga ito sa kanilang hanay sa pagsusumikap na maiayos ang buhay at magsilbing huwaran sa marami pang Pilipino na pilit umaahon sa kahirapan. Siyempre kasama natin yung mga overseas Filipinos natin sa katuparan ng kanilang mga pangarap. At siyempre napakahalaga ang Christmas wish natin at ang pangarap natin ay lahat ng Pilipino po ay magkaroon ng isang ligtas at magandang tahanan or bahay. So ngayon po dito sa Taipei, at least meron po tayong isang overseas Filipino na nagtatrabaho at nagsasakripisyo. At ngayong Pasko, meron na silang bagong bahay at lupa from Vistaland. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alvaro. Maganda umaga,
Pilipinas. Baka kayo hoy namumroblema pa na bibigyan na pamasko, no? Lalong-lalo na sa inyong mga mahal sa buhay. Meron dyan tangerine chocolate, ha? Available po ito sa 0919-095-5935 dahil kapag ho kayo namigay ng tangerine chocolate, hindi lang yung binigyan nyo ng regalo ang nabiyayaan, pati ho yung mga magsasaka, yung pong mga magdaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon na umaasa po na inyong tatangkilikin ang kanilang mga produkto. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce ho sila ng tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog at mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935 o diligay, check po ninyo sa tangerinechocolate.ph yung pong mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na available ho ngayon sa market. Ang mga raw material po niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Sa bawat pagbili po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya, pinalalakas pa natin ang loob ng ating mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas. Biyaheng Cagayan si Senator Amy Marcos ngayong araw para sa distribution ng titulo ng lupa sa mga Agrarian Reform Beneficiary. Dandang magsasaka ang inaasahang mabibigyan ng Certificate of Land Ownership Award, Certificate of Continuation with the release of mortgage o COCROM at electronic titles sa ilalim ng support to parcelization of land for individual titling o split. Ayon kay Senator Marcos, unti-unti nang maisa sa katuparan ang pangarap ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na paunlarin at palakasin ang mga magsasaka. Matatandang isa ang Presidential Sister sa mga nagsulong ng New Agrarian Emancipation Act o Republic Act 11953 na nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos noong Hulyo ng 2023. Sinabi ni Senator Marcos na magandang regalong pamasko para sa mga magbubukid ang ipamamahaging mga titulo ng lupa ng Department of Agrarian Reform matapos ang mahigit 50 taong paghihintay ng mga ito. Lahat din na niya ng katanungan ng mga benepisyaryo sa ilalim ng RA 11953 ay bunga ng amortization sa mga lupang iginawad ng pamahalaan sa programang Agrarian Reform ay pinapatawad na. Kautangan pala. Tiniyak din ni Senator Marcos na patuloy niyang isusulong ang mga reformang agraryo at iba pang mga inisyatibang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mga magsasaka sa bansa. Ayun, so lahat pati ho yung mga utang, absuelto na. Maganda umaga, Pilipinas. May 3 police officers nasawi sa tumaob na bangka sa Apayao. Saan naman sila papunta? Alamin natin ng detalye mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy, na imbag na bigat. Nasawi ng police officers matapos tumaob ang sinakyan nila bangka dahil sa malakas na agos ng tubig ng Apayao River sa barangay Lubong, Langnao, Kalanasan, Apayao. Nakilala ang mga biktima na sina Patrolman Halteric Palat, Patrolman Resty Bayog at Patrolman John Lorenzo Tugayan Jr. Ayon kay Police Lieutenant Brandon Baton, Deputy Chief ng Kalanasan Municipal Police Station, ang mga nasay ay bahagi ng 7-man team mula sa 2nd Apayao Provincial Mobile Force na magsasagawa sana ng follow-up investigation at magsilbi ng warrant of arrest sa isang Orlandido na suspect sa shooting incident sa Langnao sa Kalanasan. Tumatawid ang mga police officers kasamang isang bangkero sa Apayao River, subalit dahil sa malakas sa ulan ay tumaob ang kanilang sinasakyang bangka. Nakaligtas ang 4 na police officers at ang bangkero, subalit siniwing palad ang 3 pulis. Na-recover ng search and rescue team ang katawan ni Patrolman Palat bandang hapon noong December 6 at noong December 7 ay na-recover din ang katawan ni Patrolman Bayog sa Sitio Barangay Musimot, Kabugaw, Apayao. At kahapon ng umaga, December 8, natagpuan naman si Patrolman Tugayan sa Barangay Lower Atok, Flora, Apayao. Nagpaabot na ng taus-pusong pakikiramay si Police Regional Office Car Regional Director Brigadier General David Peredo Jr. sa pamilya ng 3 namatay na police officers. Ito si RH41, Romy Gonzalez, para sa GZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Naku, kawawa naman yung mga polis na yun, Ay, sus, may talagang buhay nga naman. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang, Maganda umaga, Pilipinas.
Happy birthday muna. Dito nga muna tayo. Batiin muna natin happy birthday yung mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan. Happy birthday kay Boss Vic Caragangan. Binabati ka ng mga mapitagan. Ha? Boss Vic, happy birthday. Ha? Ka-birthday niya pala si Chairman Saldico ng House Committee on Appropriation at ng Ako Bicol Party List. Congressman Saldico, Chairman, happy birthday. At belated happy birthday din sa mga kaibigan natin mga judges dito po sa Metro Manila kay Judge Cyril Sigera. Judge Cyril, happy birthday. At ang month birthday niya, nagdiriwang din ang birthday ngayong Disyembre, sina Executive Judge Grace Casaklang ng Pasig at saka si Judge Alma Lacorte ng Quezon City. Sila ho yung mga nagdiriwang ng birthday ngayong araw na ito. Uy, alam ba ninyo na ang color of the year natin para sa 2025 ay mocha mousse? Yan daw po ang color of the day. Parang brown, Pantone yata. Anyway, basta mocha mousse daw po ang color of the year for 2025. Magandang umaga din po sa ating masuki dyan po sa Estados Unidos, sa Midnight Singers. Kumusta na ho kayo, ha? Matindi ang pagpapractice nila para sa kanilang nalalapit na roadshow, nitong grupo ni na Sir Art, Sir Manny, at saka ni Sir June, Kita naman niya, puspusan talaga ang kanilang pagpapractice para sa kanilang nalalapit na roadshow. Nagpapatuloy na roadshow dyan po sa Estados Unidos. Pagbutihin ho ninyo. Ay, Evan lang dyan sa Las Vegas. Magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng Estados Unidos, New York, Montreal ka. Canada naman yung Montreal. Chicago. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan po sa Canada. Sa mga Pilipino sa Taipei, Taiwan, Ohio gozaimasu sa mga Pilipino dyan po naman sa Japan, at syempre sa mga suki natin, maagang gumigising din na mga taga Hong Kong. Maganda umaga, Pilipinas! May nanalo na! Kanina pa natin sinasabi, may nanalo na ng 18,000. Hindi ho. Yes, may mga nanalo na sa Radyo Natin Excellence Awards 2024. Makinig at manood sa December 20, araw po ng Biyernes, alas 7:30 ng gabi. Sabay-sabay natin ipagdiwang ang husay at dedikasyon ng ating mga Radyo Natin stations, mga programa at mga announcers. Live na mapapakinggan sa Radyo Natin nationwide at live ding mapapanood online sa YouTube at Facebook. Abangan din ang mga anniversary games ng Radyo Natin, yung Lyricas at saka yung Jeyo Quiz na magbabalik na. Kaya't abangan po ninyo yan, Ang Radyo Natin Anniversary Celebration ay hatid sa atin ng ACS Manufacturing Corporation, makers of Pride Detergent and Shield Bath Soap, at hatid pa rin ho sa atin syempre ng ang Comadrona Party List. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at mga nag-nominate na para po sa ating Radyo Natin Excellence Awards 2024. Maganda umaga, Pilipinas! 51 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo huy mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi ho kwenteng kutsero, talagang clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay naman ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. At napaka-potent po nito na pagpasok po ng ating katawan na itataboy po nito yung mga toxins na siyang nagpapahina ng ating immunity. Kaya habang tayo natutulog, na-achieve natin magandang tulog, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas sa kinabukasan para harapin ang mga hamon ng pagod, puyat at stress. At the same time, pinalalakas po nito ang ating immune system. Ang Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung kayo po may mga katanungan pa, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag nating kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 53 na makalipas ang alas 4. Pinas!
May nagdireklamo dahil ho sa balakin po ng MMDA na ipagbawal ang mga sale sa mga mall ngayon pong Christmas season. Kasama natin ngayon ang Special Assistant to the President at spokesperson ng PEA Tollway Corporation. Pangulo po ito ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Attorney Ariel, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Anong ibig nyo sabihin dito na hindi makagagaan sa traffic yung move na ito ng mga mall, ng MMDA at saka ng mga mall operators? Bakit? Well, alam niyo, Sir Angel, makagaan man yan ay siguro kabalahibo lang, pero ang epekto naman yan para sa ating mga consumers malaki. Alam naman natin na inaabangan ng mga kababayan natin na mga ganyan, may sale para makamura sa bilihin, lalo na ngayong Pasko. Hindi naman lahat ng tumatangkilik ng mga mall sales, dekotse. Ay, mas bagay, ano ha? Oo. Eto nga, binabasa ko nga po dito, The Metro Manila Development Authority has prohibited the holding of mall-wide sales. Ang kanilang pinaprohibit, mall-wide sales. Pero, individual stores can do sales without major promotion. So, ang pinaprohibit nila, mall-wide sales. Pero kunyari, may individual na store ka. Di ganun pa rin yun. Pwede ka mag-sale, pero walang major promotions. What is a major promotion? Diba? So, medyo magulo itong So, parang sinasabi nyo, gusto nilang lunasan yung problema ng traffic, pero ang pakinabang na ma-extend yung dami ng mabibili doon sa kakarampot na bonus, maapektuhan naman mamimili. Opo. Siyempre, alam nyo, retail yan, So, ang retail po, ang tumatangkilik niyan, yung mga maliliit nating kababayan. Yan, inaabangan nila yan. Mas marami dyan, hindi naman dekotse. Tsaka paano nga pala yung yung mga restaurant din ay may mga sale din o may mga promo. Di pagbawal na rin natin. Baka rin pati Christmas party, pagbawal na rin natin. Kailangan may oras. So, alam nyo, given na yan Given na yan na, mangyayari mas rush ang traffic. Oo. Talaga kailangan natin talaga yung traffic management dito. Kasi, ina-expect na rin ng tao yan na pagka Pasko talagang traffic. At hindi ko po makita yung connection ng traffic sa mall sales na malaking, makakagaan dahil mas maraming maapektuhan nito na umaasa na makakamura sila. Ng mga bilihin na mas mura. Saan po pupunta yan? Di ganun din. Maghahanap. Kasi nga sa binasa ko, okay naman pala yung outlet sale. Huwag lang mag-promote. Major promotion. So, ganun din. Diba? Alam niyo. So, magkakaroon na tayo ng kalituan dito. So, what's an outlet? And then, ano yung major proportion na ayaw nila. So, I think MMDA has to reconsider this dahil nakikita po namin kung makagaan man to, kabalahibo lang. Pero yung epekto sa ating mga kababayan na na naghahanda sa Kapaskuhan na inaabangan to para makamura kahit paano. At ma-stretch nila further yung kanila pong mga bonus sa pamimili maapektuhan naman. Attorney Ariel, thank you for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat. Merry Christmas. Salamat po. Si Attorney Ariel Linton ng Commuter Safety and Protection. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Kinapawan City. Lani Rijoso tsaka si Ma'am, Molino, Dottie Molino. Magandang umaga ho sa inyo. Kumusta na ho kayo, pero talaga ho naman, matindi talagang traffic ngayon dahil nga sa San Caterva ho yung namimili,
Hindi mo naman may iwasan ngayon sila mamili dahil kare-release pa lamang ng kanilang mga bonus. Sana all. Nagparinig. Oh. Nabigyan na ba? Wala pa. This week naman to. Relax lang. Kamutulo naman ang ilang mga commuter sa Metro Manila ngayong linggo. Dahil ito sa naranasang hirap sa pagbubook sa mga ride-hailing service at mga taxi, bunsod na mabigat na daloy ng trapiko epekto ng nalalapit na holiday season. Ilan ho sa mga driver umiiwas na sa mga matitinding lugar na may traffic at maraming pasahero ang hindi makasakay. Katuwiran naman mga tsuper, aksaya sa oras at gasolina ang 2 oras na pagkaipit sa traffic. Ay, susmeo. Pero alam ho ninyo, etong isang maganda para ho dito sa mga taga-Sentro Luzon. Huwag na ho kayo makipagsiksikan sa mga lugar na matinding traffic. Tingnan ho ninyo itong proyekto ho ng Westchester Realty. Ito na ho yung pinakamurang rent for occupancy unit with easiest term, 5% lamang down payment, 20 pang gives. At 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede kang lipat bahay agad. 20,000 lamang po ang down payment. Itong ang swerte ho nito ng mga nakakabili. Nasa loob po mismo ng township, yung eskwelahan, yung simbahan, magsisimbang gabi. Nandun din sa loob ho ng township ang mga grocery stores, ang palengke, kaya hindi ka problema sa traffic. Nandun din ho yung munisipyo. Kaya kung magbabayad ka ng amilyar, hindi ka na rin madidelay. Basta yun ho yung mga benepisyo na ma-attain nito pong mga mag-a-avail ng mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Napakalamit din po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Tawag na po sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555 para matupad ang iyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa prasyong abot kaya. Hindi lang yan. May parapol pa ngayong Disyembre. Doon ho sa mga bumili ng unit. Bago ng bahay mo, bago pang kotse mo kapag ikaw ay talagang maswerte. Plus, sa bawat ho magpapareserve ngayong Disyembre, may libre na kaagad na Royal Noche Buena promo. Kasama na ho kaagad sa Royal Noche Buena promo. Kaya magpareserve ka lang. Sagot na nila ang pang Noche Buena mo. Maganda umaga, Pilipinas! 5:01. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Dalawang minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, inaprobahan ni Agriculture Secretary Francisco Chilorol Jr. ang alokasyon ng dagdag na 82.5 billion pesos upang mapalakas ang produksyon ng palay sa Iloilo na isa sa pangunahing lalawigang pinagkukunan ng bigas ng bansa. Ayon sa kalihim, patuloy ang paghahanap nila ng ekstrang pondo upang matugunan at matulungan ang concern ng mga magsasaka, madagdagan ang kanilang ani, mapataas ang kanilang kita, gayon din matulungan ang bansa na mapalakas ang seguridad sa pagkain. Sinabi ng kalihim na ang extra budget ay magagamit ng Department of Agriculture Region 6 para masuportahan ang produksyon ng hybrid rice at ito po ay sa karagdagang 16,500 hectares. Dahil dito tataas ang lugar na matatamnan ng palay ng mahigit 50% mula sa dating target na 30,000 hectares lamang para sa dry season. Sa kasalukuyan ng Region 6 ang kumakatawan sa mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, may aga sa mga Turantana ay meron 322,000 hectares ng palayan at nakapag-aambag ng 14% sa produksyon sa buong bansa. Ngayon pa man, ang average na production ng 3.4 metric tons per hektar noong 2023 ay mababa sa national average level na dapat ay 4.2 metric tons. Sa kabila nito, tiwala pa rin si Secretary Laurel na maaari pang mapalakas, mapahusay sa pamamagitan ng magandang binhi o mga high-yield potential varieties
mapaayos ang irigasyon, gayon din ng pagkaloob ng tamang nutrisyon at maayos na pangangasiwa sa mga nakagawian ng mga magsasaka. At pagtuturo ng iba pang mga taraan ng pagsasaka sa ating mga farmers. Dapat umanong hayaan na lamang ang Department of Justice na tukuyin kung merong criminal liability si Vice President Sara Duterte sa ginawa nitong pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos sa Speaker Martin Romualdez, kahit pakasama pa ito sa mga alegasyong inihain sa impeachment complaint. Iginiit ni Bataan First District Representative Geraldine Roman ang hiwalay na kapangyarihan ng Kongreso na siyang didinig sa impeachment complaint. Ang Department of Justice naman ang nag-iimbestiga sa mga ginawang pagbabanta ni BP Inday. Ayon sa chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, magkahiwalay ang trabaho ng dalawang sangay ng gobyerno na maaaring gampanan ang kanilang trabaho. Ganito rin ang sinabi ni House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa inihaing impeachment complaint ng civil society at mga religious group nitong Lunes, inakusahan nila si BP Inday ng paglabag sa konstitusyon at yan din sa graft and corruption, bribery, betrayal of property trust at iba pang high crimes. At kasama nga doon yung sinasabing pagbabanta ni BP Inday kay Pangulong BBM. Target naman ng House Quad Committee na ipresenta sa plenaryo ng Kamara de Representantes ang paunang ulat nito kaugnay ng isinagawang investigasyon sa isyu ng iligal na droga at koneksyon nito sa iligal na operasyon ng Pogo. Ganyan din ang extrajudicial killings noong nakalipas na administrasyon. Ayon sa overall chairperson ng komite na si Congressman Robert Ace Barbers, iaakyat ng komite ang report nito bago ang Christmas recess ng Kongreso na magsisimula na sa December 21. Isusumitehan niya ng Quad Committee ang progress report upang maaksyonan ang ilan sa mga panukalang batas na kailangang ihain bunga ng resulta ng isinagawang investigasyon. Maaari nga niyang imangkahi ng plenaryo sa Pangulong Bongbong Marcos na maisama din ang mga panukalang ito sa mga priority legislative agenda o mas maganda ay masertipikahan bilang urgent upang mapabilis ang pag-aproba ng mga mambabatas. Naniniwala naman sa miyembro ng Kamara de Representantes na peke o gawa-gawa lamang ang mga sinabi naman ni BP Inday Sara na meron ding gustong pumatay sa kanya. Gaya ng karakter nila Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na ginamit umano sa pagtanggap ng confidential fund ng ikalawang Pangulo. Tinawag ni Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre na peke ang mga alegasyon ni BP Inday ukol sa banta ng pagpatay at patunay dito ay ang mga report ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Sinabi ni Asidre na lumutang lamang na may banta sa buhay ni BP Sara nang sabihin nitong kumuha siya ng hitman upang puntirehin sina Pangulong BBM, unang ginang Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez kung sakaling may mangyari sa kanya. Maganda umaga, Pilipinas! Nababahala naman si Senator Amy Marcos na lalong magkakawatak-watak ang mga Pilipino at ang buong kapulungan ng Kongreso oras na ipagpatuloy ang impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Marcos, watak-watak na nga ngayon ang mga Pinoy dahil sa salpukan ng mga puwersa sa politika. Ginagatungan pa ng ilang kongresista upang lumalang sitwasyon. Humiling si Senator Marcos na pairali na lamang sana sa isip at puso ng bawat isa ang kapakanan ng sambayanang Pilipino, lalo-lalo na't maraming kinakaharap tayo ngayon. Aminado rin ang kapatid ng Pangulo na panigurado namang makalulusot sa Kongreso ang impeachment complaint laban sa Pangulong Pangulo dahil sa nasusunod niya ang anumang naisin ng mababang kapulungan. Pero malaking tiwala ni Senator Marcos na walang makukuhang boto sa Senado ang naturang hakbang dahil ayaw makisawsaw sa gulo sa politika ng mga mambabatan sa mataas na kapulungan. Una nang nanawagan si Senator Amy sa pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez makinig at irespeto ang posisyon ng Pangulong Marcos kaugnay ng impeachment complaint. Maganda umaga, Pilipinas! Operasyon ng mga pogo sa mga probinsya dapat matyagaan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay naman kay Senator Win Gatchalian. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa RH28. Raymond, good morning.
Malaki ang papel na gagampanan ng mga local officials upang matiyak na hindi makapag-operate ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanilang nasasakupan. Ito ang paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Ways and Means at isa sa mga nagpursige ng investigasyon sa mga POGO sa bansa. Ayon kay Gatchalian, lumabas na sa mga urban area mga illegal na POGO habang nalalapit ang December 31, 2024 deadline ni Pangulong Bongbong Marcos upang ipatigil na lahat ng operasyon ng POGO. Kailangang maging listo ang mga nasa barangay at munisipyo kapag napansin na dumami at nagkumpulan ng mga dayuhan sa kanilang lugar. Nakita na ito sa ni-raid ng NBI na POGO operation sa Panabo City sa Davao del Norte kung saan nahuli ang mahigit na 50 Chinese at Malaysian nationals. Idinagdag pa ni Gatchalian na maaari nang masuspindi ang mga local officials na malusutan ng POGO operation. Ibinigay na halimbawang nangyari kay Mayor Jaime Jing Capil ng Porac, Pampanga na sinuspindi dahil sa kabiguang isa ilalim sa inspection ang dating POGO operation ng Lucky South 99 sa kanyang nasasakupan. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. 509. Nagpalabas naman ng salubin ang senatorial aspirant na si Atty. Jimmy Bondoc tungkol sa mga walang kibo sa gitna ng mga pag-atake kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Atty. Bondoc, hindi lamang ang mga kalaban ni BP Inday ang may responsibilidad, kundi maging ang mga nananahimik na mga dating nakinabang sa Duterte administration. Pinagsabihan ng mga ito ng senatorial aspirant ng PDP Laban na mag-ingat at maging tapat sa mga pinanghahawakan nilang prinsipyo sa gitna ng ingay ngayon sa politika. Idinimpa niya na hindi dapat papasukin ang mga ganitong klase ng tao kapag kumatok sila sa muling pagbangon ni BP Inday mula sa ginagawang pamumulitika ng Administrasyong Marcos. Una nang nanindigan si Atty. Bondoc ng kanyang suporta kay Vice President Sara Duterte at tiniyak na hindi niya iiwanan ito hanggang sa matapos ang laban. Tulad na niya ng layunin ng pahayag ni BP Sara, hinikayat din ng abogado ang publiko na maging bulat sa hindi tamang pagtrato ng administrasyon sa mga hindi nila kaalyado. Si Atty. Bondoc ay kumakandidato sa ilalim ng Partido Demokratiko ng Pilipino. Dumistansya naman ang House of Representatives sa insidente ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa first couple at kay Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Geraldine Roman, bahagi ng kanilang tungkulin na dinggin ang impeachment case laban kay BP Sara. Pero ipinapaubayan nila sa Department of Justice ang kaso kaugnay ng kanyang kill threat. Paliwanag ni Roman, magkaibang mandato ng Kamara at ng Department of Justice. Malayang pareho ang mga naturang tanggapan na gawin ang kanilang trabaho ng naayon sa proseso. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa Port Avenue, Caloocan Public Market ngayon si Edwin Duque para mamalengke. Edwin, kumusta ang presyuhan dyan? May buntaga Kuya Angel, may mga tumasa na presyo dahil na pagpasko na Kuya Angel at meron din namang iba na bumaba yung presyo. Yung baboy ay ano nangyari sa baboy? 10. Sa 10 piso Kuya Angel. Noong nakaraan bumaba raw konti ito, pero dahil doon sa diba nag-baboy at isang tumataas kulang, medyo tumataas ng 5 hanggang 10 bawat araw. Pero pag marami na supply ay nag-a-adjust din sila ng presyo. Kaya yung kasim ay 300 pesos pa rin. Natiling 370. Yung yempo tumaas ng 20 pesos. Ang manok naman ay 10 piso yung tinaas dahil nasa 220 pesos yung bawat kilo. Ang presyo ng sa isda naman po Angel, yung bangus ay bangus tagupan ay nasa 240. Ang bangus sa Bulacan ay ito, dating 200, ngayon ay naging 140. Ito yung bumaba, bangus sa Bulacan. Habang yung tilapia, yung dating 270, ito yung buhay, ay mabibili ngayon ng 160. Ang yung namang patay na tilapia, yung pinatay sa yelo, kapag nililibre na Coidel, ay nasa 120 pa rin. Habang ang tulunggong na natiling 250 bawat kilo. Yung tambang sariwa, mula 300, bumaba ito ng 260. Yung pusit calamaris, 240. Ang lupot ko yung Intel, nako, ito yung gintong presyo. Dati, umaagal sila nung naging 300, naging 350. At yung pinakahuling presyo, nung tayo na maligay, 450 ngayon.
580 Wow! bawat kilo. Lumot yung pusit. Pusit lumot. 580. Kaya hindi ka makakakita ngayon ng lumot sa ibang palengke dahil puhunan pa lang daw Kuya Jel ay napakataas na. Yung tulingan, 280. Ang baya-baya ay dating 500. Ngayon, puhunan pa lang, 550 bawat kilo. Kaya wala ka rin makikita ganong baya-baya sa mga palengke, kundi makikita mo yan sa mga bayan, Malabon, sa mga pontuhan, dahil bihira lang daw yung kumukuha ngayon dahil sa taas ng presyo ng baya-baya. Yung shrimps, yung malalaki, mabibili pa rin ang 480 pesos bawat kilo. Sa presyo naman ng mga gulay, ang talong, bahagyang bumaba ko Idel, mula dating 200, na may expert ng 200 ito ngayon, mabibili po ng 60 hanggang 80, at ang pinakamaganda nito ay 100 pesos bawat kilo. Sa sitaw, yung maiksi, 50 pesos, bumaba na ito na 50 pala sa dating 80. Ang sitaw mahaba, mula 120 hanggang 180, yung bawat kilo, habang yung kalabasa naman ay tumaas ng 5 piso bawat kilo. Nasa 27 ang kilo mula sa dating 22 pesos. Ang palaya naman ay tumaas kunti. Mula sa dating 100, ngayon 150 pesos bawat kilo. Ang siling na puyo, ito naman yung talagang presyong Pasko. Mula sa dating 550, itong kalat tayo sa palengke. Ngayon ay pumalo na 600 pesos bawat kilo. Ang siling panigang naman, mula dating 180, ngayon ay 200. Ang bell pepper, mabibili ng 200 hanggang 300 pesos bawat kilo. Sa patatas, 120. Ang carrots, 150. Ang sayote, mula sa dating 80 ngayon, 100 pesos, 20 itinaas. Ang yung kamatis, 20 pesos itinaas. Mula sa dating 200, ngayon ay 220. Ang langkos, ito yung bumaba konti ko Jel. Mula sa dating 100, ngayon mabibili mo ng 70 hanggang 80 pesos. 50 pa rin yung litos. Ang repolyo, tumaas ng 20. Mula dating 100, ngayon ay 120. Ang bawang, 160. Sibuyas na pula, 100. Ang yung bawang, o itong bawang ay 160. Habang sa presyo naman ng ginayat na gulay, para makatipid, at nandiyan na lahat, ang chapsoy, mabibili ng 100. Ang langka, 70 pesos. Ang puso, 70 pesos. Yung karne ko yung gel ng kambing, tumaas na rin na 20 pesos. 500. Ngayon ay 520 pesos bawat kilo sa presyo ng bil. Mukhang naubusan na yata. 20 pesos kilo. Kaya bigyan natin ang price monitoring na report mula pa rin dito sa Port Avenue, Brace Fire sa Caloocan. Ako nagulat sa Visa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque, at magandang umaga din kay Mike Caranzo habang nanonood siya sa kanyang cellphone. Maganda umaga, Pilipinas! Ano man po ang lakad ho ninyo ngayong umagang ito, huwag kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong family rubbing compound improvement cologne, yun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Maganda umaga din po kay Dr. Kim Tan. Dr. Kim Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo, ha? Ang dami nagpapabati ng good morning ngayon sa atin, ano? Samantala, matagumpay naman ay sinagawa ng Sing Bacoor and Rise as One Choral Competition first elimination round na sa Bacoor City. Lain ng kompetisyon na maipamalas ang musical talent sa mga batang Bacooreños at may sulong ang pagmamahal sa musika. Ito ay sa pangunguna ni Hope in Me, Club Founder at President Dr. Maria Cristina Alberto at Bacoor City Department of Tourism and Cultural Affairs na pinangunahan ni Mr. Edwin Ginto. May mahigit 32 choral groups mula sa elementary hanggang high school, private and public school sa Bacoor City ang lumahok.
Kabilang dito ang Stagefield School, Niyog Elementary School, ang San Nicolas Elementary School, Bayanan Elementary School, Lucas Elementary at Habay Elementary School. Sa mga principal nyo na nakikinig ngayon, magandang umaga. Sa Junior High School at Senior High School category naman, ang Herman Harel Horn School, Villa Maria Annex, SSH Progressive, at saka yung CBN HS San Nicolas 3. Gaganapin naman ang second elimination sa round 2, December 14. Sa December 21 naman, isasagawa ang third elimination round at sa December 22, ang grand finals. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ni Agimat, ni Senator Bong Revilla, magandang umaga din daw ho sa inyo at wala siyang balaka na mag-vice president. Doon daw ho sa mga nagpapaugong na siya nag-ambisyong maging vice presidente, tigilan nyo na yan ha, at hindi daw yan totoo. Ayan, at wala siyang ambisyon dyan ha. Maganda umaga, Pilipinas! 5:24 ang oras sa buong kapuluan. Nagbabala ang Globe sa publiko laban sa mga scammer na gumagamit ng spoof messages at nagpapanggap bilang mga Globe Rewards. Katulad ng dati na naging mga modus, gumagamit ng International Mobile Subscriber Identity o pekeng cell towers ang mga scammer para makapagsend ng text sa Globe customers at magmukhang lehitimo ang mensahe mula sa Globe. Ayon sa kumpanya, sa bago nilang modus, hinihikayat ang Globe users na mag-redeem ng naiwang points sa pamamagitan ng pagpasok sa isang link. Babala ng Globe, ang links na ito ay delikado at gagamitin lamang ng scammer para makuha ang sensitibong impormasyon ng sino mang magkiklik nito. At malamang sa malamang makuha din yung inyo pong load kung kayo po'y yung inyong mga rewards, yung inyong mga reward points, ano ha? Kung gagamitin ho ninyo yung mga link na yan. Binigyan din ng Globe ng walang anumang link na nakalagay sa lahat ng ipinadadalang text officially ng Globe. Para ho doon sa mga madaling maniwala dyan sa mga lalong-lalo na pagka halimbawa may inaalok pang magandang tawag dito, premyo. O kaya sasabihin mag-i-expire ng inyong rewards. Papasok naman ho kayo. Naku, awawa ho kayo. Madadali ka agad kayo, ha? Mga taga Pecksonville, Bulacan, magandang umaga po sa inyo. Nagpaalala naman ang Department of Health sa publiko na kumain ng masustansya ngayong Christmas season. Ito'y sa gitna ng kaliwat kanang selebrasyon, mga Christmas party. Sabi po ng Department of Health, iwasan ang overeating o sobrang pagkain, partikular na ng mga handa na mataas ang sugar content, taba at mamantika. KJ naman ang DOH. Pero seryoso po ito, ha? Suriin mabuti ang expiration date ng mga ihahalong ingredient. Kung magluluto, itabi ng maayos sa refrigerator ang mga tirang pagkain kung nais pang kainin kinabukasan upang hindi mapanis, ha? At wag ho ninyong iwanang nakabuyangyang, lagyan ho ninyo ng takip. Kung kayo ho naman ay mag-iinit yan kinabukasan, ima-microwave, lagyan din ninyo ng takip. Samantala, hindi dapat uminom ng alak o anumang nakalalasing na inumin ang mga menor de edad at mga buntis. O galin din na mag-check ng inyong blood pressure at sugar level. Ang mga may karamdaman, huwag kalimutan na uminom ng maintenance medicine. Ayos talaga ang warning na ito ng DOH. Kompleto! Ano Malo, nanalo ka na ba ng BP monitoring device? Hindi pa pala. Pa-premium, paparapol pa yan. Dapat sa mga attendang Christmas party. Nandun doon sa mga excited sa raffle, ha. Dapat may baon kayong pang-BP. At kung hindi nanalo, pasensyahan lang. Try again your luck next time. Ako wala talaga akong kaswerte-swerte sa mga raffle na ganyan. Oo. Ang mahirap pa, nanalo ka nga ng konti. Sasabihin pa, donate. Ay, sus may Ginoo. May hugot. Totoo naman kasi kuminsan eh. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Baka kayo po gustong magbigay ng magandang pamasko. Eto, dahil ang matutulungan ho ninyo ay mga magsasaka, ang mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya napasayo nyo na ang inyong reregaluhan. May natulungan pa kayong magsasaka. Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Yung pong mga planting material ang kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, ang ating pong mga magniniyog, mga magsasaka ay nagpo-produce ng sarili nilang brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Available po sa tangerinechocolate.ph. Doon nyo pwedeng i-check yung pong mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. O ulitin ho natin, 0919-095-5935. Yan ho kayo mag-text para po sa inyong mga order o mga request. 0919-095-5935. Lalong-lalo na yung mga pauwi galing ho sa ibayong dagat. At magpapasalubong, wag na ho imported na tsokolate. Meron ho tayong pinagmamalaking sariling atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tane, ang Tangerine Chocolate ay gawang lokal but taste and looks global. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Lupito, ang presyo daw ng kamatis diyan sa Divisoria, 200 pesos pa rin. Taas, Samantala, inendorso naman ng Philippine Councilors League o PCL ang pagtakbo bilang senador ni dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. sa darating na midterm elections. Sa isang resolusyon, ipinahayag ng PCL ang kanilang pinagsamang suporta para sa kandidatura ni Abalos. Binigyan din pa ng mga ito na malaki ang naging ambag ni Abalos sa national development at pagpapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Yan din tinukoy nila ang malawak na karanasan ni Abalos bilang public servant na siyang nagbibigay ng kredibilidad sa kanya upang maging senador. Nagsilbi bilang alkalde ng Mandaluyong mula 1998 hanggang 2004, muling nahalal noong 2007 hanggang 2016. Naging one-term congressman ng lungsod mula 2004 hanggang 2007. Maliban pa dito ay marami din siyang natanggap na mga parangal at sinimulang mga proyekto kabilang ang Project Teach, Gawad Galing Folk Award at iba pang mga inisyatiba. Nagpasalamat naman si Abalos sa Philippine Councilors League sa kanilang suporta at sinabing malaking karangalan ang kanilang tiwala kaya't nangako din ito na hindi ito masasayang. Tiwala naman ang Department of Social Welfare and Development na malaki matutulong ng implementasyon ng Angels Pet Project ng ahensya at Philippine Animal Welfare Society para sa recovery ng mga bata at mga kababaihan na sumasailalim sa rehabilitasyon. Sa pamamagitan ng proyekto, mabibigyan ng animal-aided therapy ang mga bata at mga kababaihan na inaalagaan at sumasailalim sa rehabilitasyon sa iba't ibang centers and residential care facilities ng DSWD. Gaya na lamang ng unang pagbisita ng Dr. Dogs sa mga batang babae sa Marilac Hills National Training School for Girls sa Muntinlupa at ang Sanctuary Center sa Mandaluyong City. Dahil dito maasa si Virginia Daniles, head ng Sanctuary Center, masusustain ang pagbisita ng mga Dr. Dogs sa meet and greet pa lamang kasi sa mga alagang aso. Nakita na niya ang kabutihang na idudulot nito sa mood ng mga kababaihang ina 18 hanggang 59 na nasa kanilang pag-aaruga. Balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Brunei. Kumusta na ho kayo, ha? At magandang umaga ho sa mga taga Tagum City sa Davao del Norte. Yan, ha? Huwag ho kayong magpapabola sa mga scammer online. Oras sa buong kapuluan, 5:31. Pilipinas! Kabait naman itong si General James Brillantes na manugang Ayan, 5:38 ang oras sa buong kapuluan. Binabati niya daw ng happy 82nd birthday ang kanyang mother-in-law ni si Mami Seni Magtoto Gonzales. Ma'am Seni, happy 82nd birthday. Binabati ho kayo ni General James Brillantes. Ay, magandang umaga po sa mga taga-Portugal. Nandyan ngayon si Asek Cecil Bangcasantos at magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Naples, Italy. 38 makalipas ang alas 5 ng umaga. Ganda gising niya, Kasi naka-ultabayo siguro kayo. Ano bang ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with lactococos lactose strain plasma.
Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi ho kwentong kutsero o mga testimonial. Talagang clinical trial po ang dinaanan ho nito. Ano pang ultabayo? Ang ultabayo po ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok nito sa ating katawan, na-activate ho nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag ho ng mga eksperto dyan ay commander ng ating immune system. Kaya habang tayo natutulog, itinatabi nito yung mga toxin sa ating katawan kaya napapanumbalik ang lakas ng ating immunity. Na-achieve na natin ang magandang tulog dahil ang ultabayo po at ang postbiotic ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Nagkakaroon tayo ng stage 4 ng tulog. Yan, yung tipong nananaginip na tayo, ano ha? Huwag lang yung panaginip na kung ano-ano ha. Dapat yung magandang panaginip ha. Hindi daw po magandang panaginip, ano yan, bangungot. Available po yan sa Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang ultabayo po ay certified o halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ito po ay rekomendado ng mga doktor. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Carlos Vincent, magandang umaga sa inyo ha. Naglaan ng lugar ang New NAIA Infrastructure Corporation para sa mga Transport Network Vehicle Services o TNVS na maghahatid o susundo ng mga pasahero sa paliparan. Kasunod ito ng binuksang TNVS Hub na layong maiwasan ang mga maapektuhan ng dami ng mga sasakyan dahil sa drop-off at pick-up ng mga pasahero. Ayon kay New NAIA Infrastructure Corporation General Manager Angelito Alvarez, inilagay ang TNVS Hub sa multi-level parking building ng NAIA Terminal 3 kung saan 400 parking slots at 18 loading bays ang maaaring gamitin ng mga taxi services. Ayun, hindi na sila makikisingit pa doon sa mismong arrival area, no ha? Makikinabang sa nabanggit na TNVS Hub ang Grab Philippines, ang Super Taxi ng Joyride, PH at ang Cars. Ayan ha. Ulitin natin ha, multi-level parking building ng Terminal 3 ng NAIA. Saan to banda? Hindi kasi ako nag-TNVS eh. Saan banda? Kabilang building to? Sherwin, mamaya, pakibigyan mo nga kami ng information. Ano, ha? Saan tong area na ito ng multi-level parking sa Terminal 3? Kaya lang, Terminal 3 lang. Paano yung ibang dumadaan sa ibang baliparan? Maganda umaga, Pilipinas! Bumaba ng mahigit $108 billion ang nakastock na reserba ng US dollar ng Pilipinas nitong katapusan ng Nobyembre. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at International Monetary Fund, mas mababa ito kumpara sa $111 billion na naitala noong Oktubre. Ayon sa Bangko Sentral, bumaba ang Gross International Reserves o GIR matapos i-withdraw ng bansa ang ilang net foreign currency deposit ng Bangko Sentral para bayaran ang foreign currency debt at iba pang mga bayarin. Dahil din ito sa operasyon ng Central Bank Net Foreign Exchange at mababang valuation ng BSP Gold Holdings. Ibenta nyo ba naman yung ating tuneto-niladang ginto tapos ngayon naaasa ho kayo na tumaas pa yung evaluation. Bababa siyempre dahil kukunti ho yung ating imbak na ginto. Maganda umaga, Pilipinas! Plano ng National Bureau of Investigation na kasuhan ang 60 katao na inaresto sa sinalakay na Pogo Hub sa Barangay Panay, Panabo, Davao del Norte. Dinabibilangan ito ng 56 na mga Chinese nationals, 3 Malaysian at 1 Pinay. Ayon kay Davao Director Archie Albao ng NBI, kasalukuyan ang ina-assess ng tanggapan ng kasong isasampan laban sa mga Pogo worker. Ipatatawag din ang mga Pinoy na may-ari ng bodega na ginawang Pogo Hub at pagpapaliwanagin tungkol sa paggamit ng kanilang lugar sa illegal na aktibidad. Again, kung hindi po ito kukonsintihin o kinukonsinte ng mga LGU, ng mga barangay, at saka ng lokal na pulisya, alahong mangyayari,
kinakailangan ho talaga magpatupad na ng one-strike policy ang PNP. General Marbil, baka naman gusto ho ninyo talagang turuan ng leksyon ho yung mga chief of police sa iba't ibang mga lugar na meron pa rin hong mga illegal na Pogo Hub. Maganda umaga, Pilipinas! AFP at PNP pinaigting ang alyansa para sa seguridad ng Metro Manila. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, palalakasin pa ng militar at ng pulisya ang pagbabantay sa seguridad ng Kalakang, Maynila matapos ang pinakahuling information briefing sa pagitan ng Joint Task Force NCR at ang National Capital Region Police Office. Yan ang natalakay sa courtesy visit ni NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin sa tanggapan ng JTF NCR na pinangungunahan naman ni Brigadier General Eric Macaambak sa kanilang pulong sa Camp Aguinaldo. Pinag-usapan ng AFP at PNP ang pagpapanatili sa kaayusan sa Metro Manila sa gitna ng mga posibleng tinawag nitong security challenge. Binigyang din umano ng ugnayan ang mas mahusay na partnership sa law enforcement at intelligence-driven operations, lalo na laban sa mga illegal na droga, wanted persons, loose firearms, sugal at organized crime group. Maliban nga sa deadline ng anti-POG operations ngayong Disyembre, next year sa buwan ng Enero ay magsisimula na rin ang panahon ng halalan. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Alas 5:45 ang oras sa buong Kapuluan. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. 48 na makalipas ang alas 5 na umaga. Siyempre, batiin na rin natin si Justice Max de Leon ng Court of Appeals. At sa lahat ng mga justices na nakatutok ho sa atin, magandang umaga ho sa inyo, ha? Lalong-lalo na ho sa mga justices na nandyan ho ngayon sa Tagaytay. Nag-a-attend po ng seminar. Justice Tolentino, kumusta na ho kayo, ha? At syempre, batiin din natin si... ano tawag dito? Congressman Ador Pleito, wala. Sorry naman, Kong Ador Pleito ho ng Bulacan. Tinalakay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang 3 commercial vessel na nakahimpil sa Nabotas Fishport. Inaresto ng mga otoridad ang crew ng 3 sasakyang pandagat dahil sa pagsasagawa umano ng illegal na pangingisda. Bunso nito, naharap ang mga nahuli ng hanggang 1.1 million pesos na multa. Dahil nga po sa sa illegal na aktibidad ng 3 bangka. O teka nga pala, baka nakakalimutan ho nung kung kayo ho gagawa ng mga kalokohan online, ha? Paalala lang ho sa inyo, meron na hong tinatawag ngayong Cybercrime Prevention Act of 2012. At malinaw hong mga itinatadhana dyan yung mga probisyon na may kinalaman sa fake news. Yan po yung Republic Act 10175, ha? Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaya doon ho sa mga, di ba, ang sabi ho ng Korte Suprema, yung mga impormasyon na nandyan ho sa social media, pwede na rin humagamit sa inyo, lalong-lalo na kung kayo po ay sasampahan ng cyber libel. Kaya ingat-ingat po, ha? Doon ho sa mga nagpapakalat ho ng mga fake news, ha? Oo. Lalong-lalo na pagka medyo talagang below the belt ho yung mga mapanira. Yung sabihin mong pangit ka, Angelo, yan. Okay yun, tanggap po yan. Tagal na nung sinasabi ng nanay ko, hindi totoo yan, eh. Diba? Pagharap ko ng salamin, parang kumbinsido rin naman ako doon sa sinabi ng nanay ko. Diba? Pero pag talikod ko, parang hindi rin naman, parang tama din naman yung nag-bash. Diba? Pero nasa sa inyo yan. Sabi naman ho natin, diba? Sabi naman ng turo naman sa atin ng simbahan, lahat tayo ay nilalang ng puong may kapal. Ha? In His image and likeness. Kaya pagka sinabihan mo kayo ng pangit, sabihin mo, wala, pangit din si Lord. Oo, kasi we are all created equal, ha? In the image and likeness of God. O, kaya wala tayong karapatan na magsabi ng pangit sa ating kapwa. Kahit pa ho, ano sa tingin natin yan, yan po, ano yan, subjective lang ho sa ating pananaw, sa ating sariling paniniwala. Basta sa mata ng bawat nanay, ha, ang kanyang isinilang na supling ay maganda. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung below the belt na ho yung shaming, po pwede ho kayong madali ng cyber libel. Ayan, ha? Tsaka yung mga nagpapasa ng mga maling impormasyon, ha?
lalong-lalo na kung ito ho'y makakaapekto na ho sa gawain ng isang tao, o sa dignidad ng isang tao, yan po ay maituturing ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Yan, para lang ho hindi lang ho kayo basta-basta gagawa ho ng mga pangbabash ng below the belt. Ngayon, kung medyo may bahay doon naman ang katotohanan, hindi natin dapat na ireklamo. Kung basta pakto lang, pakto lamang ho yung impormasyon na ikinakalat, siguro sagutin na lang, Nakiisa naman si Senator Bongo sa year-end assessment ng League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter. Ginanap ito sa Radisson Blue Hotel sa Cebu City matapos mamahagi ng tulong sa mga nasunugan sa Mandaue City at Lapu-Lapu City. Sabi ni Senator Go sa LMP na pinamumunuan ni Mayor Jun Shimura na laging bukas ang kanyang tanggapan sa mga ito at handang tumulong sa kanyang makakaya. Sa nasabing event, muling pinagtibay ni Senator Go ang kanyang commitment na suportahan ng mga lokal na pamahalaan, isulong ang kanyang krusada sa health reforms at itaguyod ang mga programa para sa kabataan at sports development. 53 makalipas po ang alas 5 ng umaga, ay magandang umaga kay Asek de Mesa ng Department of Agriculture. Marami ho kasing humihiling sana na maipaliwanag ho ninyo yung programa para ho sa papanumbalik ho ng taba ng lupa. Sikapin ho natin makausap siya sa mga susunod pang mga pagkakataon. Para mas maintindihan ho natin kung paano nga ba ito ma-avail ng atin pong mga kababayan. Ayan Samantala, kahit daw ho sa sabi ni Samsung, kahit may katotohanan, nasa Safe Spaces Act din yan. Ayan naman yung lalo na yung pangungutya sa mga kababaihan. Ayan, nasa Safe Spaces ho yan. Hindi ho natin dapat na ginagamit yan para mamintas o manira ng kapwa. Ay para ho naman doon sa mga naghahanap na magandang investment opportunity, yan po sa Central Luzon. Dito po sa Binangonan, Rizal. St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon, yan po sa Binangonan, Rizal. Ang tingnan ho ninyo yung kanilang model townhouse na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony. May 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos monthly amortization. 30 years to pay at makipag-ugnayan lamang po kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin 0917-719-7908. Yan po yung St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon, yan po sa Binangonan, Rizal. Yan Ulitin natin, 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Oras muna sa buong kapuluan, 6 na minuto bago po mag-aces ng umaga. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Barangay 60 Burgos Pasay, may nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin, go, go, go! Pero hindi na nagloloko yata itong Zoom. Pero ito, huling-huli natin sa aktualidad na nakikinig ng DZRH Radio. Kasi kanyang radio, ayan o, Meko Pangalan niyo po? Flor Vida po. Tanay Flor, lagi kayo nakasunin sa DZRH? Yes po. Sino po Sino paborito announcer? Sir Angelo Palmon. Angelo Palmones! Si Angelo Palmones sa paborito sa isang meron ka 1,000 pesos! Salamat po! At syempre meron ka rin meron ka rin DZRH grocery yan pang Noche Buena. Oh, thank you. Ay, naon, meron pa. Ito pa DZRH umbrella party yan. Thank you. Sakto sa tagulan. Ay, kaya naman anong masasabi niyo kay Angelo Palmones? Eto, okay po. Maganda siya magbalita. Tuwing umaga, lagi ako nakikinig.
Thank you, ate. Thank you. Kaya naman nais mo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa Rizal H-Pasto Panalo Promo ang December 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, teka nga muna. Kasi nabanggit ko kanina yung multi-level parking dyan sa Terminal 3 na magiging TNBS hub. Saan banda yun? Yung sa likod, sa dulo yun, yung multi-level parking. So, Yung pag galing ka sa rampa, di ba, yung paakyat ka ng Terminal 3, departure. Pag dire-diretso mo yung dulo nun, papasok yun doon sa multi-level parking bago ka kakaliwa, di ba, palabas ulit doon sa may main road. Hindi, teka muna. Halimbawa, arrival. Sa arrival. Kasi wala ng TNBS doon sa mismong arrival area. Saan ka pupunta? Walang access doon, pero ang access doon is yung sa departure, doon ka makakapasok. Departure. Walang access yung arrival. Lagyan nila ng access. Walang access road, pero ang lahat ng pumapasok papunta doon sa multi-level parking is to departure area. Pero may labas din doon papunta ng arrival area. Meron na. May direksyon na naman, di ba? Sige. Okay, tama din 'yun para madiklag yung yung arrival area. 'Di ba? At saka yung may expansion ngayon ng kalsada diyan sa Terminal 2 naman. Pinalawak yung dating employee parking ngayon kalsada na 'yon. So lahat ng mga sasakyan magkakasya na ngayon na dadaan diyan sa Terminal 2. Sige. Marami sa may direksyon, may mga signages, walang problema. Thank you, Sherwin. Okay, maraming salamat, back to you, Angel. Si Sherwin Alparo nandiyan po sa Barangay 60, Burgos, Pasay. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po kay Plato. Ang sabi niya, "We can easily forgive a child who is afraid of the dark. The real tragedy of life is when men are afraid of the light." 2x2, ACS Balita. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Hanggang bukas, magkarinigan tayo. Maganda umaga, Pilipinas!